Hallelujah! Tayo po dadako na sa salita ng ating Panginoon sa inyong pong mga dalang Bible. 1 Corinthians chapter 15. Unang Korinto, Kabanata 15. Kagaya po nung sinabi ko nung nakaraang linggo, merong 4 na napakahalagang pangyayari sa ating mundo. Kung naalala ninyo, yung 3 ay nangyari na, pero yung isa ay mangyayari pa lamang. Ang tinutukoy ko lahat ay tungkol sa ating Panginoong Hesus. Wala nang mas gaganda pa sa kasaysayan o sa mga nangyari sa nakaraan kaysa sa nangyari at mangyayari sa ating Panginoong Hesus. Ang unang napakahalagang pangyayari sa mundo ay noong ipanganak ang ating Panginoong Hesus. Ito ang ginugunita, ipinagdiriwan natin na tuwing buwan ng Disyembre o ito ay tinatawag na Christmas Day, kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Ang ikalawang napakahalagang nangyari sa kasaysayan ng mundo ay nang ang Panginoong Hesus ay ipako sa krus at mamatay. Ito yung inalala natin nung nakaraang Biyernes o Good Friday ang tawag sa atin. Amen? Ito ay tila nakakalungkot na pangyayari sa kasaysayan, ngunit ang kamatayan ng Panginoong Hesus ay magandang balita pa rin po sa atin. Katunayan, ang kamatayan sa krus ng Panginoong Hesus ang kanyang pinakamisyon kung bakit siya naparito sa mundo. Ito ang aking ipinangaral nung nakaraang linggo. Nagkasala ang tao at kapag may kasalanan, may kailangang mamatay. Subalit hindi tayo pwede. Hindi tayo qualified. Kailangan ang mamamatay ay walang kapintasan, walang kasalanan. Kaya yun ay walang iba kundi ang Diyos na nagkatawang tao, ang ating Panginoong Hesus. Amen? Siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan at tulad ng ginawa ng Panginoon, nais din niya na ipapako natin ang ating mga kasalanan, ang masamang pita ng laman sa krus para ito ay mamatay at hindi na gumana at makasira sa ating buhay. Amen? At ang ikatlong napakahalagang nangyari sa kasaysayan ng mundo ay noong ang ating Panginoong Hesus ay nabuhay muli. Yun yung inaalala naman sa araw na ito. Easter Sunday, Pasko ng pagkabuhay ang tawag nila. Amen? Nabuhay ang ating Panginoong Hesus sa mga patay. Amen? At ang ika-4 na napakahalagang pangyayari, ito ay hindi pa nangyayari at mangyayari pa lamang. Ito naman yung muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Sinabi ng Bible, babalik ulit ang Panginoong Hesus. Amen? Ipinanganak, namatay, nabuhay ulit, umakyat sa langit, at siya ay muling babalik ka. Puro sa ating Panginoong Hesus. Sabi ko nga, may mas gaganda pa ba sa nangyari at ginawa ng ating Panginoong Hesus? Ang sagot, wala na. Amen? Pero dahil ngayon ay Easter Sunday o inaalala ang pagkabuhay ng Panginoong Hesus, yun po ang aking ibabahagi sa inyo ngayong umaga. May isang ministro ng Britanya, ang pangalan niya ay si W.E. Sangster, ay nagsimulang mawala ng boses at kakayahan na kumilos. Mawala ng boses, kakayahan na kumilos noong kalagitnaan ng 1950s. Nagkaroon siya ng sakit na nagdulot ng tinatawag na progressive muscular atrophy. Ito yung hindi na nakokontrol yung muscle para makagalaw. Ang boses ni Sangster kalaunan ay tuluyang nawala nga. At ang kanyang mga binti ay naging walang silbi dahil hindi na siya makatayo at makalakad. At noong umaga ng Pasko ng Pagkabuhay, o ito nga Easter Sunday, ilang linggo lamang bago siya namatay, kumuha siya ng panulat at nanginginig na sinulatan ng kanyang anak na babae ng liham. Sa loob nito ay sinabi niya, nakakatakot na gumising sa umaga ng Pasko ng Pagkabuhay o Easter Sunday at walang tinig na maaaring sumigaw, siya ay nabuhay na mag-uli. Ngunit, ang dagdag pa niya, mas kakilakilabot pa rin ang magkaroon ng boses at ayaw sumigaw na siya, si Jesus, ay nabuhay na mag-uli. Amen? Gustong sumigaw ni Sangster na ang Panginoong Hesus doon sa Easter Sunday ay nabuhay muli. Kaya lang ang problema, wala na nga siyang boses. Ang sabi niya, amen, sana yung mga may boses o hindi nawala ng boses ay sila ang sumigaw na ang ating Panginoong Hesus ay hindi na natiling patay. Siya po ay nabuhay pong muli sa mga patay. Can you say amen? Amen. Hallelujah. Ibig sabihin, excited at tuwang-tuwa itong lalaking ito sa ginawa ng Panginoon. At kung bakit ko po kinuwento yon, ay dapat ganun din po ka-excited ang bawat sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus. Amen? Sumigaw tayo, magdiwang tayo, magalak tayo na ang Panginoong Hesus ay nabuhay pong muli. Amen. Pwede ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Praise
ang katotohanan na buhay muli ang Panginoong Hesus at hindi na siya namatay. Hanggang ngayon, si Jesus, ang ating Panginoon at tagapagligtas, ay buhay. Amen? At pagkakamali po kasi ng mga tao, ang kwento ng buhay ng Panginoong Hesus ay laging nagtatapos sa kamatayan niya. The end. Di ba? Tapos na ang kwento, namatay ang Panginoong Hesus. Pero hindi po mga kapatid sa ating Panginoon. Oo, siya ay namatay, inilibing, pero siya ay nabuhay sa mga patay. Amen? Kaya totoo at tama ang inawit natin kanina sa praise and worship, my Redeemer lives. Amen? Ang aking manunubos ay buhay. Can you say amen? Amen. Praise God. Ngayong umaga, basahin po natin ang ating main text sa 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 4. Ganito po sabi, ngayon, mga kapatid, ipinaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo, na inyo nang tinanggap, na siya naman ninyong pinaninindigan, na sa pamamagitan nito, kayo ay ligtas. Praise God. Kung matatag ninyo itong panghahawakan, malibang kayo sumampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat, ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang aking din tinanggap, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan, at siya inilibing. Dito nagtapos ang kwento, at muling binuhay ng ikatlong araw, ayon sa mga kasulatan. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y sumandaling manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataon ng mga pangaral, makapagbahagi muli ng iyong salita. Mangusap ka sa bawat isa, ang tinig mong kanilang marinig, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, na kami magala, magdiwang sa umagang ito, sapagkat ikaw ay hindi na natiling patay, Panginoon. Ikaw ay nabuhay, Panginoon, hanggang sa mga oras na ito. Ikaw ay buhay, Panginoong Hesus. Marami pong salamat sa iyong gagawin sa umagang ito. Ito pong aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ang magandang balita, ang sabi sa binasa natin kanina, magandang balita na ipinangaral ko. At yung magandang balita na yon, na ipinangaral ni Pablo, siyang nagsulat nito, ay ang magandang balita pa rin na ipinapangaral ko sa umagang ito. Amen? Ang magandang balita, ang ebanghelyo ng Panginoong Hesus, listen, ay hindi kompleto, hindi magandang balita kung aalisin ang pagkabuhay muli ng Panginoong Hesus. Hindi yun ebanghelyo, hindi yun magandang balita. Amen? Walang magandang balita sa namatay lang. Amen? Dapat kumpleto, namatay at nabuhay muli ang ating Panginoon. Amen? Kaya ito pong ipapangaral ko, amen, ang ating Panginoong Hesus ay hindi na natiling patay, siya po ay nabuhay muli at dapat po natin yun ipagdiwang. Amen? May inaawit tayo sa praise and worship. Celebrate, Jesus, celebrate. Anong chorus? He has risen. He has risen. Amen? Buhay ang ating Panginoon. Totoo yung awiting yun. Amen po ba? At inawit natin kanina, Jesus, we celebrate your victory. Amen po ba? Dapat po natin ipagdiwang ang tagumpay ng ating Panginoong Hesus na siya ay nabuhay muli dahil ang kanya pong tagumpay ay tagumpay natin na mga sumasampalataya at naglilingkod sa Kanya. Mga ngaral po ko ngayong umaga, let's celebrate Jesus is alive. Amen? Tayo ay magdiwang sapagkat buhay po ang ating Panginoong Hesus. Amen? Meron pong tatlong punto na aking pong nais pangaral ngayon. Bakit naman tayo magsasaya? Bakit naman tayo magse-celebrate? Ano naman kung nabuhay ulit si Jesus? Ano naman? Amen? Tayo ay magse-celebrate na nabuhay ulit ang ating Panginoong Hesus dahil una, ibig sabihin nun, Jesus is alive. It means Jesus is able. Amen? Buhay ang ating Panginoong Hesus, may kakayahan siya, may kayang gawin ang ating Panginoon, amen, dahil nabuhay ulit siya. Amen po ba? Sino po nga nakakaalam, ang isang patay ay wala nang magagawa? Sino po sa inyo pumunta sa lamay, tapos lalapit ka dun sa kabaong, amen, at magsasabi ka sa nakahimlay doon, diba? Uy, kumpare, kanina ka pa nakahiga dyan, mahiya ka naman sa amin, ang daming kalat to, magwalis ka naman. Diba? Hindi kahit marinig nung nakahimlay doon sa kabaong, hindi niya na maririnig yun. Amen? Hindi niya kayang magwalis, hindi niya kayang gumawa ng anuman. Bakit?
Kasi patay na yung tao na yun. Amen po ba? Amen? Wala nang silbi yun. Hindi niya na magagawa ang pinapagawa mo dahil patay na siya. Kaya ang isang patay ay disabled. Ang isang patay, wala nang magagawa. Can you say amen? Bakit? Dahil nga patay na siya. Amen? Kaya po mga kapatid sa ating Panginoon, yung mga natatakot sa inyo sa patay, huwag kang matakot sa patay. Dahil ang patay, wala nang magagawa sa iyo. Mas matakot ka sa buhay. Tama po ba? Amen. Parang duda pa po kayo. Dahil ang buhay ang may kayang gawin sa iyo. Kaya kang saktan ng buhay. Kaya kang batuhin ng buhay. Kaya kang suntukin ng buhay. Tama ba? Pero ang patay, di ba? Pagising mo kinabukasan, nandun pa rin yung nakahimlay sa kabaong niya. Amen po ba? Hallelujah! Sino po sa inyo nakapanood, nakarinig ng balita? Isang patay, nagnakaw sa convenience store. Ang kayang may gumawa nun, yung buhay. Amen? Ngayong umaga, ikaw ay nakakapagtrabaho dahil ikaw ay buhay. Ikaw ay nakakapag-aral dahil ikaw ay buhay. Ikaw ay may kayang gawin dahil ikaw ay buhay. Tama po ba? At ganun din, mga kapatid sa ating Panginoon, ang pagkabuhay ng Panginoong Hesus sa mga patay ay napakagandang balita dahil ang ibig sabihin, siya ay able. Siya ay may kakayahang gumawa. Siya ay may kayang gawin dahil siya ay buhay. At yung mga ginagawa ng Panginoon ay hindi masama o makakasama sa atin, kundi makakabuti sa atin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ang sabi sa Ephesians chapter 3 verse 20 ngayon, sa Kanya na makakagawa, tignan niyo po yung salitang makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating inihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Amen? Ang tinutukoy dito ay ang ating Panginoon. Sabi sa English, now to Him who is able. Amen? Sino pong nananampalataya? Able ang ating Panginoon. Amen. To do far more abundantly than all that we ask or think according to the power at work within us. Amen. Salamat sa Panginoon na buhay muli siya at makakagawa siya sa ating buhay. Kaya let's celebrate. Amen? Ano bang ginagawa ng Panginoong Hesus? Amen? Siya po ay nagbibigay ng kalakasan sa atin dahil siya ay buhay. Amen? Siya ay nagbibigay ng kapayapaan sa mga nababalisa dahil siya ay buhay. Amen? Siya ay nagbibigay ng kapahingan sa mga nabibigat ang luba dahil siya ay buhay. Siya ay nagpapala ng tunay na pagpapala sa mga hindi makaranas ng pagpapala dahil siya ay buhay. Siya ay nagpapagaling ng mga pinahihirapan ng sakit at karamdaman dahil siya ay buhay. Amen? Siya ay nagliligtas ng mga taong mapapahamak sa walang hanggang pagdurusa, walang hanggang kamatayan dahil siya po ay buhay. Lahat ng iyon ginawa ng Panginoon. Amen? Hallelujah! May isang tagpo sa Bible, bago pagalingin ng Panginoon ang dalawang bulaga, ay tinanong niya muna ang mga ito. Basahin natin Matthew chapter 9, verses 27 to 30. Nang papaalis na si Jesus mula roon, sinundan siya ng dalawang lalaking bulag na sumisigaw ng malakas, "Mahabag ka sa amin, anak ni David." Nang makapasok na siya sa bahay, lumapit sa kanyang mga lalaking bulag at sinabi sa kanila ni Jesus, Amen. Pansinin niyo po ito, sumasampalataya ba kayo na magagawa ko ito? Sinabi nila sa kanya, "Opo, Panginoon," kaya't hinipo niya ang kanilang mga mata na sinasabi, "Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong pananampalataya." At nabuksan ang kanilang mga mata. Praise God. Hallelujah. Dito, sabi sa English, Matthew 9:28, when he entered the house, the blind men came to him, and Jesus said to them, "Do you believe that I am able to do this?" Naniniwala ka ba na kaya kong gawin yon? Buksan ang iyong mga mata at ikaw ay makakita ulit? They said to him, "Yes, Lord." Ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, kung ikaw naman ang tatanungin ng Panginoon, sumasampalataya ka ba? Naniniwala ka ba na may magagawa ang Panginoon sa iyo sa kalagayan mo ngayon? Amen. Na kayang ibigay ng Panginoon ang hinihiling mo? Na kayang pagalingin ng Panginoon ang sakit at karamdaman mo? Na kayang pagpalain ng Panginoon ang buhay mo? Na kayang ayusin ng Panginoon ang buhay mo? Dahil kung nananampalataya ka ngayong umaga na able ang Panginoong Hesus, gagawin niya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah!
Hallelujah! Kung paanong ginawa ng Panginoon o binuksan ng Panginoon ang mga mata ng bulag sa kwento, kaya rin gumawa ng Panginoon ng mga dakilang bagay sa buhay mo. Bakit? Dahil siya ay buhay. Amen? Hallelujah! Pastor, diba yung kwento na yan, noon pa yan? Dahil nandito mismo sa lupa ang Panginoong Hesus, nakikita siya physically, nahahawakan din siya ng mga tao. Ngayon, paano? Paano yan mangyayari na able o may magagawa pa ang Panginoon? Amen? Alam niyo po, hindi po yun mahirap sa Panginoon dahil kagaya nga, paulit-ulit na lang, nabuhay po muli ang Panginoong Hesus. Katunayan, hanggang sa mga oras na ito na ako'y nagsasalita sa inyo, buhay ang ating Panginoong Hesus. At ang magandang balita, mga kapatid, sa ating Panginoon, yung mga ginawa ng Panginoong Hesus noon sa Bible, ay ginagawa pa rin niya hanggang sa mga oras na ito. Dahil hindi na namatay ang Panginoong Hesus at hanggang ngayon, siya ay Panginoon, siya ay buhay. Sabi sa Hebrews chapter 13 verse 8, si Jesucristo ay hindi nagbabago. Praise God! Kung ano siya noon, ganoon din siya ngayon at magpakailanman. Kung ano siya noon, kung paano siyang gumagawa ng mga himala, ng mga dakilang bagay, nung siya ay narito sa lupa, ganoon din siya ngayon at magpakailanman. Kung nagmamalasakit ang Panginoon noon, nagmamalasakit pa rin ang Panginoon hanggang ngayon. Kung nagpapagaling ang Panginoon noon, nagpapagaling pa rin ang Panginoon hanggang ngayon. Kung nagliligtas ang Panginoon noon, nagliligtas pa rin siya hanggang ngayon. Kung nagbabago ng buhay ang Panginoon noon, nagbabago pa rin siya ng buhay hanggang ngayon. Bakit? Dahil siya ay nabuhay muli. Amen? Kaya yung inawit kanina sa special number, ako'y binago niya, totoo yun. Amen? Kayang magbago ng buhay ng Panginoon dahil siya ay buhay. At dahil siya ay buhay, siya ay may magagawa. Amen? At anuman na hinihiling natin sa Panginoon, basta yan ay kalooban ng Panginoon, amen, yan ay kayang gawin ng ating Panginoon. Amen? Kaya napansin niyo po ba? Amen? Sa tuwing tayo ay nananalangin, ang ginagamit natin palagi sa pagtatapos sa pangalan ni Jesus. Hindi sa pangalan ng kung sino-sino. Diba? Hindi sa pangalan ni San Timoteo. Sa pangalan lang ng ating Panginoong Hesus, dahil siya lang ang Panginoon na buhay at hanggang ngayon siya ay gumagawa. Amen po ba? Amen. Hallelujah! Nananalangin tayo sa ating Panginoon dahil alam natin, naririnig ng Panginoon at panalangin natin. At hindi lang siya nakikinig sa ating mga panalangin, kundi kaya niyang gawin at kayang tugunin ng Panginoon ang ating mga panalangin. Amen? Praise God! Hallelujah! Hindi tayo nananalangin sa patay, kundi nananalangin tayo sa buhay na Diyos. Dahil ang patay, mga kapatid sa ating Panginoon, kagaya ng sinabi ko kanina, ang patay walang kayang gawin. Amen? Kaya po dito sa ating church, hindi po natin hinihila ang ating Panginoon. Hindi natin tinutulak ang ating Panginoon. At lalong-lalo na, hindi natin binubuhat ang Panginoon. Tulad ng ginawa ng mga tao nitong nagdaang Huwebes at Biyernes. Hirap na hirap sila. Amen? Bigat na bigat sila. Amen. Hallelujah. Nagpuprosisyon, pero ang totoo, patay ang kanilang pinoprosisyon. Kaya nga, di ba, tinutulak, binubuhat, kasi yung nakasakay doon, hindi niya kayang kumilos. Kailangan pa niya ng tao para siya ay makausad. Pero ang ating Panginoon, kahit wala tayo, siya ay nananatiling Diyos. Amen. Amen! Hallelujah! Yun din po ang sabi po ng Bible. Amen! Tignan niyo po mga kapatid sa ating Panginoon. Basahin natin Psalm chapter 115 verses 4 to 7. Amen! Basahin po natin. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto. Gawa ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit hindi nagsasalita. May mga mata, ngunit hindi sila nakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nakakarinig. May mga ilong, ngunit hindi sila nakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nakakadama. May mga paa, ngunit hindi nakakalakad. At hindi gumagawa ng tunog sa kanilang lalamunan. Yung mga pinrosisyon ng mga tao nitong mga nagdaang Huwebes, Biyernes, Sabado, amen, kumpleto yung kanilang bahagi ng katawan, pero yung kanilang mga bahagi ng katawan, mata, tenga, bibig, ilong, amen, mga kamay, hindi gumagana. Kasi gawa lang ng kamay ng tao, patay. Amen?
Sa madaling sabi, mga kapatid sa ating Panginoon, ang Diyos nila, ang mga Diyos-Diyosan nila ay disabled. Amen. At ito po pa po ang babala ng Panginoon sa verse 8. Papansinin niyo po ang sabi, Psalm 115, ito po yung kasunod na verse. Verse 8, ang mga gumawa sa kanila ay kagaya nila. Gayon din ang lahat ng nagtitiwala sa kanila. Andiyan pa po ba kayo? Yes. Ang gumawa sa kanila, kagaya nila. Gayon din ang lahat ng nagtitiwala sa kanila. Kung ayaw mong maging disabled, pakinggan mo, amen, ang salita ng ating Panginoon. Pagbulay-bulayan mo ang salita ng ating Panginoon. Amen. Bakit hanggang ngayon, maraming tao ang bulag sa katotohanan? Dahil bulag din ang kanilang Diyos. May mata, pero hindi makakita. Amen. Ang sabi, magiging gaya nila ang sinasamba nila. Amen po ba? Hallelujah. Subalit tayong mga iniligtas, pinalaya ng ating Panginoong Hesus, our God is not created by human hands. Amen. Kundi siya ang gumawa sa atin. Ang sabi ba, our God is not dependent on any mortal man. Hindi siya nakadepende sa atin, ang ating Panginoon Diyos, kundi tayo ang nakadepende sa Kanya. Dahil ang ating Panginoong Hesus ay buhay na Diyos. Sa Kanyang pangalan lang tayo tatawag at mananalangin. Amen. Dahil ang ating Panginoong Hesus hindi na natiling patay. Siya ay nabuhay muli at dahil doon, siya ay merong kakayahang gumawa sa ating buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Let's celebrate. Jesus is alive. Jesus is able. Amen? Ako, masaya ako, nagagalak ako ang ating Panginoon na buhay muli. Amen? Ibig sabihin, meron siyang kayang gawin sa ating buhay, sa ating sitwasyon, sa ating kalagayan, sa ating mga pangangailangan. Amen? Pangalawa, ano pag-usapan natin? Amen? Why do we need to celebrate? Pangalawa, because our faith is not in vain. Our faith is not in vain. Amen? Sino pong nananampalataya sa Panginoong Hesus ngayong umaga? Sino ang nagtitiwala sa Panginoong Hesus ngayong umaga? Amen? Magdiwang ka kapatid sa Panginoon. Amen? Sapagkat, amen, ang ating pananampalataya ay hindi nawala ng kabuluhan. Yun yun, our faith is not in vain. Ang iyong pananampalataya sa Panginoon ay hindi nawalan ng kabuluhan. Amen? Kung hindi nabuhay ang Panginoon sa mga patay, alam niyo po ba nakaawa-awa din tayo? Ulitin ko, kung hindi nabuhay si Jesus sa mga patay, kaawa-awa din tayo dahil magiging kagaya lang tayo ng mga tao sa mundong ito. Ang Diyos nila ay patay, kung hindi nabuhay ang Panginoon, ang Diyos din natin ay magiging patay. Ano pang silbi nun? Naunawaan niyo po ba? Ano pinagkaiba natin sa kanila? Amen? Patay din naman pala ang ating Panginoon. Patay din naman pala si Jesus. Hindi na siya nabuhay ulit. Anong pinagkaiba ng pananampalataya natin sa pananampalataya nila? Kung sinasamba nila, patay na Diyos, sinasamba natin dito sa The Potter's House, patay na Diyos. Ano bang pinagkaiba nun? Amen? Tingnan niyo po ang sabi, 1 Corinthians 15:14. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, take note, ang aming pangangaral ay walang kabuluhan. At ang inyong pananampalataya, wala ring kabuluhan. Kung hindi nabuhay si Jesus, amen? Ang aking pangangaral, walang saysay dito sa harap. Hindi na ako mangangaral kung hindi nabuhay si Jesus. Amen po ba? Hindi na ako. Ang inyong pananampalataya sa Panginoong Jesus, kung hindi siya nabuhay ulit, ang sabi ng salita ng Diyos, walang kabuluhan. Walang saysay, walang kwenta. Amen po ba? Kaya para saan ba itong ginagawa natin? Kung patay lang din naman ang ating sinasampalatayanan, kung patay lang din naman ang ating pinapanalanginan, kung patay lang din pala ang ating sinasamba. Amen? Umuwi na lang tayo, matulog sa bahay. Tama po ba? Para saan ba? Diba? Patay naman pala si Jesus. Diba? Matulog na lang tayo sa bahay, mag-siesta na lang tayo. Amen? Pero salamat sa ating Panginoon, hindi po ganun ang nangyari. Amen? Ito po ang ating, listen, ito po ang ating lamang advantage sa ibang mga denominasyon, sa ibang mga sekta, sa ibang mga samahan, sa ibang mga paniniwala. Amen? Hallelujah! Ang ating Panginoon na pinupuri, sinasamba, pinaglilingkuran sa church na ito ay buhay na Diyos. Amen? Hallelujah! Ito po ang lamang ng Kristyanismo sa ibang mga paniniwala.
Si Jesus na ating tinanggap na Panginoon ay hindi po nanatiling patay. Siya'y nabuhay sa mga patay at hanggang ngayon siya po ay buhay. Amen? At dahil buhay ang ating Panginoong Jesus, ang ating pananampalataya sa Kanya ay hindi walang kabuluhan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord. Kaya yun po ang nagbibigay ng magandang motivation po sa akin. Amen. Panginoon, buhay ka. Nakikita mo ang aming ginagawa para sa iyo at ito ay hindi walang kabuluhan. Amen. Panginoon, buhay ka. Naririnig mo ang aming panalangin. Kaya hindi ako titigil sa panalangin dahil ang aking panalangin ay hindi walang kabuluhan. Panginoon, buhay ka. Nararamdaman mo ang aking nararamdaman sa oras na ito at ang aking nararamdaman ay hindi walang kabuluhan. Amen? At ang ating pong pananampalataya nakasandal sa matibay na pundasyon. Bakit? Dahil nabuhay po muli ang ating Panginoong Jesus. Amen? Hindi po gaya ng ibang mga paniniwala. Ang kanilang tinuturing na Diyos ay patay. Amen? Si Buddha ng Buddhist namatay, hindi na nabuhay. Si Muhammad ng Islam namatay, hindi na nabuhay. Si Maria at Santa Marta ng Katoliko namatay, hindi na nabuhay. Tama po ba? Kaya anong kabuluhan meron ang mga sumasampalataya sa kanila? Listen, anong kabuluhan meron ang sumasampalataya sa kanila? Anong saysay ng kanilang pananampalataya kung ang kanilang sinasampalatayanan ay patay? Amen? At alam niyo po ba, hindi nila yun ikinakaila dahil kahit po sa mga librong na isulat doon sa mga binanggit ko kanina o sa mga kasaysayan, nagsasabi na ang mga binanggit kong tao kanina namatay, hindi na nabuhay. Amen? Sina Buddha, sina Muhammad, amen? Sila ay mga tao lamang, mga kapatid sa ating Panginoon. Amen? Subalit ang ating Panginoong Hesus namatay, pero siya ay muling nabuhay. He is risen. Amen po ba? Hallelujah. Pastor, paano mo nasabi? Amen? Wala na pong iba. Ang aklat na ito ang nagsasabi at nagpapatunay. Kaya po walang kagaya po ang aklat na ito ng Bible. Amen? Ang unang apat na aklat sa Bagong Tipan, Matthew, Mark, Luke, John, ang tawag po dun sa apat na aklat na yun, Gospel books. Ang ibig sabihin po ng Gospel ay magandang balita. Magandang balita dahil po ang mga aklat na yon nagkukwento ng buhay ng ating Panginoong Hesus na siya ay naparito sa mundo. At doon po sa apat na aklat na yon, isinulat muling nabuhay ang ating Panginoong Hesus. Basahin lang po natin sandali. Unahin natin sa Matthew 28 verses 2 to 7. Biglang lumindol ng malakas at isang anghel ng Panginoon ang bumaba mula sa langit at iginulong ang bato na nakatakip sa libingan. At inupuan ito, nakakasilaw na parang kidlat ang kanyang anyo at puting-puti ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga sundalong nagbabantay sa libingan at hinimatay. Sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito dahil nabuhay siyang muli. Tulad ng sinabi niya sa inyo. Halika kayo, tingnan ninyo ang pinaglagyan ng kanyang bangkay. Pagkatapos, sinabi ng anghel sa kanila, puntahan ninyo agad ang mga tagasunod niya at sabihin niyo sa kanila na nabuhay siyang muli at mauuna siya sa inyo sa Galilea. Doon ninyo siya makikita. Tandaan ninyo ang sinabi ko sa inyo. Book of Matthew. Amen? Sunod, Book of Mark, second book sa New Testament. Mark 16, 2-7. Nang araw ng linggo, kasi sikat pa lang ng araw, ay pumunta na sila sa libingan. Habang naglalakad sila, nagtatanungan sila kung sino mapapakiusapan nilang magpagulong ng bato na nakatakip sa pintuan ng libingan dahil napakalaki ng batong iyon. Pero pagdating nila roon, nakita nilang naigulong na sa tabi ang bato, kaya pumasok sila sa libingan at nakita nila roon ang isang kabataang lalaki nakasuot ng puti na nakaupo sa gawing kanan. Takot na takot sila, pero sinabi ng lalaki sa kanila, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na taga Nazareth na ipinako sa krus. Wala na siya rito, nabuhay siyang muli. Tingnan ninyo ang pinaglagyan ng bangkay niya. Pagkatapos, sinabi ng lalaki sa kanila, lumakad na kayo, sabihin ninyo sa mga tagasunod niya, lalo na kay Pedro, na mauuna siya sa inyo sa Galilea, doon ninyo siya makikita gaya ng sinabi niya. Punta tayo sa third book, sa Luke, Book of Luke,
24 verses 1 to 6, madaling araw ng linggo, pumunta ang mga babae sa libingan, dala ang mga pabangong inihanda nila. Nang dumating sila sa libingan, nakita nilang naalis ng batong nakatakip sa pintuan ng libingan, kaya pumasok sila sa loob, pero hindi nila nakita ang bangkay ng Panginoong Hesus. Habang naguguluhan sila sa pangyayari, bigla silang nakakita ng dalawang lalaki nakakasilaw ang damit at nakatayo sa tabi nila, at dahil sa takot, napayuko sila sa lupa. Tinanong sila ng mga lalaki, bakit ninyo hinahanap ang buhay dito sa mga patay? Wala na siya rito, nabuhay siyang muli. Hindi ba niya sinabi sa inyo noong nasa Galilea pa siya? At panghuli, amen, sa book of John, John chapter 20 verses 2 to 9, kaya tumakbo siya at pumunta kay Simon Pedro at sa tagasunod na mahal ni Jesus. Pagdating niya sa kinaroroonan nila, sinabi niya sa kanila, kinuha nila sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Kaya tumakbo si Pedro papunta sa libingan, kasamang nasabing tagasunod. Pareho silang tumakbo, pero mas mabilis ang isa kaysa kay Pedro. Kaya nauna itong nakarating sa libingan. Yumuko siya, sumilip sa loob ng libingan, nakita niya ang mga telang lino na ipinambalot kay Jesus, pero hindi siya pumasok. Kasunod naman niyang dumating si Simon Pedro at pumasok sa loob ng libingan, nakita niya ang mga telang lino, maging ipinambalot sa ulo ni Jesus, nakatiklop ito sa mismong lugar nito at nakahiwalay sa iba pang mga tela. Pumasok na rin ang tagasunod na naunang nakarating at nakita rin niya ang mga ito. Kahit na hindi pa nila naunawaan ang tungkol sa sinasabi ng kasulatan na si Jesus ay muling mabubuhay, naniwala siya na muling nabuhay si Jesus. Amen? Magkakaibang tao po ang nagsulat nito. Matthew, Mark, Luke, John. Pero lahat sila ay iisang mensahe ang pinaparating at pinatutunayan sa atin. Ano yun? Si Jesus ay muling nabuhay. Merong mga nagsulat, merong mga eyewitness, merong mga nakakita na buhay muli ang ating Panginoong Hesus. Amen? Nakita niyo po ba mga kapatid sa ating Panginoon yung pananabik at galak ng mga taong iyon nang makita nila na wala na sa libingan ng Panginoon? Ang sabi ng anghel, magmadali kayo! Ibalita ninyo agad sa iba na nabuhay muli ang Panginoong Hesus. Kasi po mga kapatid sa ating Panginoon, nung namatay si Jesus, kapag binasa niyo po, amen, yun nga yung mga gospel books, ang lungkot po talaga ng mga alagad. Parang gumunaw ang kanilang mundo. Amen. Bakit? Dahil nga, para saan pa yung mga pagtuturo sa kanila ni Jesus? Para saan pa yung kanilang pananampalataya? Namatay naman pala itong ating sinusundan. Itong ating pinuno, namatay din pala. Kaya kapag binasa nyo, lupay-pay silang lahat, parang nagunaw ang kanilang mundo, hindi nila alam ang gagawin. Amen? Kaya kapag binasa nyo po, ang mga susunod na tagpo, dito sa ating mga binasa, excited na binalita ng mga unang nakalam na buhay ang Panginoon nila. At yun po ang nagdala ng galak at sigla sa nalulungkot na damdamin ng mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Amen? At ngayong umaga, mga kapatid, kung paanong sila ay excited na ipamalita iyon, ganun din po ang aking excitement na ipangaral sa inyo na ang ating Panginoong Hesus ay nabuhay. At hanggang ngayon, siya po ay buhay at siya ay nasa ating kalagitnaan sa umagang ito. Dalawa, tatlo nakakatipon sa kanyang pangalan, si Jesus ay naroon sa kanilang kalagitnaan. Amen? At nais ko pong sabihin sa bawat isa, amen, na ang ating pag-awit ng papuri sa Panginoon ay may saysay. Ang ating pananalangin sa Panginoon ay may saysay. Ang ating pagdalos sa gawain ng Panginoon may saysay. Ang ating pagbibigay sa Panginoon ay may saysay. Ang ating pangangaral tungkol sa Panginoon ay may saysay. Ang ating paghayo para sa Panginoon ay may saysay. Lahat ng iyon ay may kabuluhan dahil ang ating Panginoong Hesus ay muling nabuhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord. Lahat ng ating ginagawa ngayon para sa Panginoon ay may kabuluhan. Amen? Hallelujah! May kabuluhan dahil buhay ang ating Panginoong Hesus. Kaya hindi ko po ikinahihiya ang pananampalataya ko sa ating Panginoong Hesus. Amen? Dahil kumpara po sa ibang paniniwala, sa ibang mga relihiyon, ang aking pananampalataya sa Panginoon ang legitimate at authentic. Totoo at tunay. Kaya merong kabuluhan. Amen. Hallelujah. Sinabi ko po kanina, ito po ang ating lamang, advantage sa ibang mga beliefs, sa ibang mga religion, ang pagkabuhay muli ng Panginoong Hesus. Pastor, bakit advantage?
Amen? Dahil po mga kapatid sa Panginoon, ang pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, ang pinakapatunay na siya ay Diyos. Yung nabuhay muli ang ating Panginoong Hesus, yun po ang pinaka-proof, ebidensya, pinakapatunay na si Hesus ang anak ng Diyos. Amen? Maraming hindi po naniniwala na si Jesus ay Diyos. Ngayon, ang tanong ko, paano nila ipapaliwanag na si Jesus ay muling nabuhay sa mga patay? Dahil ang totoo, hindi po yun kayang gawin ng isang pangkaraniwang tao lang. Kapag ang tao namatay, namatay na. Tama po ba? Kaya ang ating Panginoon, si Jesus po ay hindi lang tao, ang pagkabuhay niyang muli, ang patunay na siya ang tunay at buhay na Diyos. Amen? Hallelujah! At ngayong umaga, pangatlo at panghuli. Praise God! Thank you, Lord. Let's celebrate. Bakit? Because we have victory over death. Meron tayong pagtatagumpay sa kamatayan. Amen? Nabuhay po ang Panginoon sa mga patay, ibig sabihin ay napagtagumpayan niya ang kamatayan. Amen? Kahit po ang kamatayan, walang nagawa sa ating Panginoong Hesus. Hindi siya nakulong ng kamatayan. At nais ko pong sabihin sa bawat isa, ang lahat ng mga sumampalataya, ibinigay ang kanilang buhay kay Hesus, tinanggap siya sa kanilang buhay, ay may pagtatagumpay din sa kamatayan. Amen? 1 Corinthians 15, 55 hanggang 57. Ang sabi dito, nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan na ang iyong kapangyarihan? May kapangyarihan lamang ang kamatayan sa atin dahil sa kasalanan. At may kapangyarihan ang kasalanan sa atin dahil mayroong kautusan. Ngunit salamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng tagumpay sa mga bagay na ito, pati sa kamatayan, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Sino pong sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus? Amen? Kapatid, sa ating Panginoon, meron kang pagtatagumpay sa kamatayan. Kaya matuwa ka, magdiwang ka, dahil ang ating Panginoon ay nabuhay muli. Amen? Lilinawin ko lang po, ang sinasabi dito na pagtatagumpay ay hindi po yung hindi ka na mamamatay. Baka ganun po kasi ang nasa isip ninyo. Amen? Ang totoo po ngayong umaga, kung lolobin ng Panginoon, mamamatay pa rin po tayo. Parang ang hina lang nag-amen. Mamamatay tayo, Pastor. Amen? Hallelujah! Hindi po natin basta-basta maiiwasan yon. Ngayon, meron pong dalawang uri ng kamatayan. Una, ito po yung tinatawag na physical death. Ito po yung kamatayan ng ating physical na pangangatawan. Ito, yung nakikita ko sa iyo, yung nakikita mo sa akin. Yung iyong katawang lupa dito sa mundo, mamamatay. Amen? Ikalawa, yung tinatawag na eternal death. Ito naman yung kamatayan, pagtapos ng ating kamatayan dito sa lupa, kung saan ang mga taong wala si Jesus sa buhay nila, itatapon sa apoy na hindi namamatay, na ang tawag ng Bible ay impyerno. Eternal death, walang hanggang kamatayan. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Ang physical death ay mararanasan po ng lahat ng tao. Lahat, physical. Kung hindi papabalik ang ating Panginoong Hesus, subalit ang eternal death ay pwedeng hindi maranasan ng tao. Kung sumampalataya at tumanggap ka, amen, sa kanyang buhay, sa iyong buhay, sa ating Panginoong Hesus. Amen? Una, ulitin ko, ang physical death, mararanasan natin lahat, pero ang eternal death, pwedeng hindi mo maranasan kung sumampalataya at tumanggap ka sa iyong buhay sa ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya po nasa halip na walang hanggang kamatayan, eternal death, ang matanggap ng mga tao, ay walang hanggang buhay ang kanilang matanggap dahil tinanggap nila ang ating Panginoong Hesus. Amen? Sapagkat yun po ang ating Panginoon, yun ang kanyang ibinibigay, buhay. Buhay na walang hanggan. Amen? Tingnan niyo po, ang ganda po ng sabi, John 11:25-26, sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang bumubuhay sa mga namatay at ako rin ang nagbibigay ng buhay. Ang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Sabi ni Jesus. Naniniwala ka ba?
ang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, muling mabubuhay. Narito ang ating Panginoong Hesus, namatay, inilibing, pero nabuhay muli sa mga patay. Ang sino mang sumampalataya, ibigay ang buhay sa ating Panginoon. Ang magandang balita, magmamana ng buhay na walang hanggan. Pansinin niyo ang sabi, ang sumasampalataya sa akin kay Jesus, kahit mamatay, ano yung kahit mamatay? Physical death. Ay muling mabubuhay. Makakaranas ng physical death, physical na kamatayan, pero dahil si Jesus tinanggap mo sa iyong buhay, bubuhayin ka ulit ng ating Panginoon. Sa halip na eternal death, eternal life ang ating matatanggap sa ating Panginoon. Nakuha niyo po ba? Mga kapatid sa ating Panginoon, hallelujah, hindi ka makakaranas ng walang hanggang kamatayan. Ang tanong ngayong umaga, naniniwala ka ba sa sinasabi ng Panginoon? Amen? Hallelujah. Kaya salamat po sa ating Panginoon. Sinong natutuwa na nabuhay po muli ang ating Panginoong Hesus? Matuwa ka, magdiwang ka. Bakit? Sapagkat merong langit, merong buhay na walang hanggan na naghihintay sa bawat sumasampalataya, tumanggap, naglingkod sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Hinarap ng Panginoon ang kamatayan at pinagtagumpayan niya ito. Praise God. Sa akin pong pagtatapos, ngayong umaga, meron pong isang araw, may isang tatay na nagmamaneho kasama ang kanyang anak na lalaki. Maya-maya sa kanilang pagbabiyahe, may isang bubuyog, na dumako sa bintana ng kanilang sasakyan. Amen. Alam niyo po ba yung bubuyog? Mabuti pa po kayo, alam po. Takot na takot ang anak dahil baka kagatin siya ng bubuyog. Siya po kasi ay merong nakamamatay na allergy sa kagat ng bubuyog. Ang mga bubuyog po kasi may tinatawag na sting. Yun po ang kanilang ipinangkakagat o pinatutusok na kapag tayo po ay natusok doon ng kanilang sting, pwede po tayong malason at mamatay. Ngayon, ang ginawa, mabilis na inabot ng kanyang ama, hinawakan ng bubuyog, pinisik ito sa kanyang kamay at saka pinakawalan. Ngunit sa sandaling binitawan niya ang bubuyog, ang batang anak ay muling nataranta, natakot dahil dun sa pagbuzz o yung pagbuzz ng bubuyog dun sa maliit na bata. Naramdaman ng tatay ang takot ng kanyang anak. Muli niyang inabot ang kanyang kamay, ngunit sa pagkakataong ito ay ipinakita niya ang kamay niya. Ang sabi ng tatay sa anak, nakikita mo ito? Yung kamay niya? Amen? Hindi mo na kailangan pang matakot. Tinanggap ko na ang sakit para sa iyo. Dahil na kinuha niya yung bubuyog, pinisik ito, yung tatay, yung nakagat ng sting ng bubuyog. Kaya yung bata na taranta ulit, pinakita ng tatay, hindi mo na kailangan matakot, tinanggap ko na ang sakit para sa iyo. You don't need to be afraid anymore. I've taken the sting for you. Mga kapatid sa ating Panginoon, ganun po ang ginawa ng Panginoong Hesus. Ang Kristiyano ay hindi na kailangang matakot sa kamatayan dahil inalis na ni Jesus ang sakit, ang kagat, ang tibok ng kamatayan at kasalanan. Nung siya ay namatay doon sa krus, pagkalipas ng 3 araw, siya ay nabuhay muli. Amen. Pinagtagumpayan po ng ating Panginoong Hesus maging ang kamatayan. Amen. Ang totoo mga kapatid sa ating Panginoon, marami ang takot mamatay. Tama po ba ako? Dahil hindi nila alam ang mangyayari pagtapos ng kamatayan dito sa lupa, at isa pa, hindi nila alam kung saan pupunta ang kanilang kaluluwa pagkamatay nila. Kaya maraming takot mamatay. Pero ngayong umaga, dahil nabuhay muli ang ating Panginoong Hesus sa mga patay, maging ang kamatayan, hindi siya napigilan, hindi siya natalo, dahil po doon, merong buhay na walang hanggan para sa atin ang mga tumanggap sa ating Panginoong Hesus. Kaya kahit tayo man, amen, mamatay dito sa mundo, alam natin si Hesus ay nabuhay para sa atin, at dahil doon, tayo ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Praise God! Hallelujah! Thank you, Lord. Ganun talaga. Amen? Pero yung ginawa ng ating Panginoong Hesus, grabe, napakalaking bagay. Pagkatapos ng ating kamatayan dito sa lupa, walang hanggang kamatayan sana ang mga susunod. Amen? Pero dahil sa dakilang pag-ibig ng ating Panginoon, hallelujah, tignan niyo po ang sabi, the Christian does not need to be afraid of death. Hindi ka daw kailangan matakot sa kamatayan because Christ has taken the sting out of death and sin. Kinuha na niya. Siya na ang nauna. Amen?
Hallelujah. Nabuhay siya ulit sa mga patay. Yes, mamamatay tayo, pero isang araw, ibabangon ulit tayo ng ating Panginoong Hesus sa kanyang muling pagbabalik. Amen. Natutuwa po ba kayo? Amen. Hallelujah. Opo, pwede tayong mamatay, pero gaya ng sabi ko, hindi habang buhay na patay. Amen. Praise God. Kaya ang ating pagkabuhay muli, amen, kaya ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Hesus ang nagpapatatag po ng ating kaligtasan. Hindi po natin, hindi po natin pwedeng ihiwalay ang kaligtasan sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Hesus. Ulitin ko, hindi natin pwedeng ihiwalay ang kaligtasan sa pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus. Hindi po tayo maliligtas sa kamatayan, hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung hindi po nabuhay muli ang Panginoong Hesus. Tingnan niyo po ang sabi, Romans chapter 10 verses 9 to 10. Amen? Na kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon, at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos. Anong sabi? Maliligtas ka. Sapagkat itinuring ng Diyos na matuwid ang taong sumasampalataya sa Kanya ng buong puso, at kung ipapahayag niya na siya'y sumasampalataya, maliligtas siya. Ngayong umaga, sino pong nananampalataya na nabuhay muli ang ating Panginoong Hesus? Kailangan mong manampalataya dahil ang kaligtasan nakakonekta sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Sa ating pagpapahayag at pagsampalataya na muling nabuhay ang Panginoong Hesus. Amen. Ang magandang balita, tayo po ay maliligtas. Amen po ba? Hallelujah! Sino gusto maligtas? Ako! Sino gusto magkaroon ng buhay na walang hanggan? Kailangan mo sumampalataya, muling nabuhay ang ating Panginoong Hesus. Romans chapter 10, sabi, verses 9 to 10. Hallelujah. At sa akin pong pagtatapos, ito po talaga pagtatapos na, meron pong quote dito, the best news the world has ever had came from a cemetery near Jerusalem. The tomb was empty. Ang pinakamagandang balita sa buong mundo, nagmula sa isang sementeryo malapit sa Jerusalem. Ang libingan ay wala ng laman. Bakit? Dahil nabuhay po muli ang ating Panginoong Hesus. Amen? Best news po talaga yun. Pinakamagandang balita po talaga yun sa lahat ng mga balita. Amen po ba? Lalo na sa ating mga Kristiyano, lalo na sa ating mga sumusunod, naglilingkod sa ating Panginoong Hesus, ang pagkabuhay muli ng ating Panginoon, ang pinakamagandang balita para sa atin. Hallelujah. Ngayong umaga, Jesus is able. Amen. Nabuhay ang ating Panginoon. Jesus is able. Our faith is not in vain. Pangatlo, meron tayong pagtatagumpay sa kamatayan. Yes, kunin man tayo ng ating Panginoon, pero alam natin ang ating uuwian ay sa buhay na walang hanggan sa langit. Iyon ang ginawa ng ating Panginoong Hesus nang siya ay nabuhay muli sa mga patay. Amen? Wala nang laman ang libingan doon sa Jerusalem, sapagkat ang ating Panginoong Hesus, amen, ay nabuhay muli, amen, at siya ngayon ay nasa iyong puso. Amen? Kaya pagpatuloy ka, kapatid sa ating Panginoon, ang pagkabuhay muli ng ating Panginoon ay isang kalakasan sa ating pananampalataya. Amen? Huwag ka panghinaan ng loob, yan ay iyong advantage. Ang iyong sinasampalatayanan, pinaglilingkuran, hindi patay na Diyos. Amen? Siya po ang tunay at buhay na Diyos. Minsan pa, palakpakan, pasalamatan, sambahin natin ang ating Panginoon. Let's celebrate Jesus is alive. Hallelujah. Tayo po'y magsiyukong lahat. Praise God. Thank you, Lord. Panginoon, samahan mo yung gawain sa umagang ito. Ako po'y magbabakasakali kung meron mga hindi pa tumatanggap sa ating Panginoong Hesus sa umagang ito. Amen. Siya ang iyong kailangan. Amen. Hindi mo matatanggap ang kaligtasan, buhay na walang hanggan. Amen. Sapagkat tanging sa ating Panginoong Hesus lang matatanggap, amen, ang mga bagay na yun. Meron po ba sa ating kalagitnaan? Mahal ka ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Kung wala po, tayo po'y dadako pa rin sa ating altar call. Hallelujah. Kung saan mang bahagi ng salita ng Panginoon ay kanyang kinausap. Hallelujah. Pwede mong kausapin ang ating Panginoon, makakausap mo ang ating Panginoon, makikinig ang ating Panginoon dahil buhay ang ating Panginoon. Hallelujah. Pinupuksan po natin ang altar. Tayo po'y lumapit. Hallelujah. Thank you, Lord. Tayo po'y manalangin habang tayo po'y umaawit ng isang koro. You are God alone. Praise God, Jesus. You are worthy to be praised.
Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Praise God. Praise God. You were not created by human hands. You are not God dependent on anymore. Lord, salamat, Panginoon Diyos. Hallelujah. Sa mga kapatiran, ito, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na nagbibigay ng kanilang oras, ng kanilang buhay, Panginoon, ng kanilang resources, ng kanilang lakas para sa iyo, Panginoon. Ang aming pananampalataya, aming napakinggan sa umagang ito ay walang kabuluhan, Panginoon. Salamat. Hallelujah. Kami yung inabot, kami yung niligtas, kami narito, Panginoon, sa iyong gawain. At ikaw ay patuloy na merong ginagawa sa aming buhay, Panginoon. Salamat. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid ko ito. Pakatagin mo ang aming pananampalataya, Panginoon Diyos. Tulungan mo kami na hanggang sa uli, hanggang sa dulo. Ikaw ang aming sasampalatayanan. Ikaw ang aming pupurihin. Ikaw ang aming sasambahin. Ikaw ang aming paglilingkuran, Panginoon. Hallelujah. Salamat, salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Jesus, hallelujah. Thank you for your goodness, Panginoon. Salamat, salamat, salamat. Yes. Tayo may magsitayong lahat. You're the only God. You're the only God whose power none can condemn. You're the only God whose name and grace will never end. You're the only God who's worthy of anything we can need. You are God, that's just the way it is. You are God alone, from before time began. Ang nakataas ang ating mga kamay. Yes, hallelujah. Ikaw ang buhay na Diyos, Panginoon. Ikaw ay nananatiling nakalulog sa iyong trono, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, salamat sa pagtatagumpayan. Salamat, Panginoon, sa katubusan. Salamat, Panginoon, sa kalakasan. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Unchangeable, unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You are God alone. Yes. Praise God. Thank you, Lord. In the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God. Isang ating purihin, pasalamatan ng ating Panginoon. Salamat sa umaga nito. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos, aming amang banal. Ikaw ang aming pinupuri. Ikaw ang aming sinasamba. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ay nabuhay muli. Ang aming paglilingkod, pananampalataya sa iyo, kailanman hindi mawawala ng kabuluhan, hindi mawawala ng saysay. At ang lahat ng aming ginagawa, Panginoon Diyos, sa mga oras na ito, maging Panginoon Diyos, sa iyong bawat gawain, alam namin, Panginoon, na ito'y may kabuluhan sa iyo. At ikaw ay palagi namin kasama, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus, for
for what you've done. Salamat, Panginoon, sa iyong ginawa at sa iyong mga gagawin pa. Dakila ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Praise God. Kayo po'y makakabalik po muna sa inyong mga upuan. Hallelujah. Hindi po kayo umupo. Nilalamunan ko. Praise God. Tayo po ay merong gawain sa umagang ito. Tayo po ay magdadaos po ng communion service. Praise God. Pero bago po yun, nais ko po munang mag-share lang din po sa inyo ng konti tungkol po ito sa ating gagawin. Marami po sa atin ang lumaki po sa malaking simbahan at alam ko po na sa malaking simbahan ay meron po silang maraming mga tinatawag na mga sacraments. Ano ba tawag yun? Sacraments, mga ordinances, mga rituals. Amen. Subalit kung babasahin niyo po ang Bible, mga kapatid sa ating Panginoon, ang salita ng Diyos, amen, ay meron lang pong dalawang ordinance o sacraments na ginagawa po o ginawa po ng mga unang mga alagad. Una po, yung water baptism, pagbabautismo sa tubig, at pangalawa, yung ating pong gagawin sa umagang ito, Holy Communion. Amen? Wala po tayong mababasa sa Bible na kumpil. Kumpisal, wala po mga kapatid sa ating Panginoon. Amen? Ang ginawa lang po nila noon, bautismo sa tubig. Kaya meron tayong water baptism. Pangalawa, ito nga, communion. Amen? Hallelujah. Nandiyan po naka-flash, Holy Communion. Ano po ba ang ibig sabihin ng communion? Ang ibig sabihin po ng communion, an act or time of sharing in intimate fellowship. Ang communion po, ito po ipagsasama-sama. Fellowship. Amen? Ng mga magkakapatid sa ating Panginoon. Amen? Magpe-fellowship katulad ng ating gagawin sa umagang ito. Tayo'y nagsasama-sama. Amen? Intimate fellowship, malapit na pagsasama-sama. Amen? Yun lang po muna. Ngayong umaga, baka po kasi merong mga nagtatanong, bakit po natin kailangan gawin ang communion? Meron po diyang 4. Bilisan na lang po natin. Paki-flash po. Dahil ang communion po ay mismong direktang utos ng ating Panginoong Hesus. Sorry, hindi ko pa po pala nabasa yung ating main text. Basahin ko po muna. 1 Corinthians 11:23-26. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Hesus nang gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay at nang siya makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito. Nag-utos ang ating Panginoon, gawin ninyo ito. Sa tuwing kayo'y magsisinom sa pag-aalaala sa akin, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya sabi ko sa inyo, muling babalik ang ating Panginoong Hesus. Amen? Hallelujah. Una, bakit po natin gagawin ng communion? Dahil ito po ay direct command from Jesus. Sabi ng Panginoon, gawin ninyo ito. Amen? Pangalawa, sabi po dyan, communion is a time for reflection. Ayun na nga, yung alam ng maraming mga tao ngayon na ang mahal na araw daw ay panahon ng pagninilay-nilay. Ibig sabihin ng reflection, yung susuriin ang iyong sarili, mga ganun, magnilay-nilay, magbigay ng oras sa ating Panginoon. Amen. Pangatlo, ang communion ay panahon ng pag-alala at pagpapasalamat. Amen. Binasa natin kanina, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Amen. Time of remembrance and thanksgiving, ating alalahanin at pagpapasalamat sa ginawa ng Panginoon para sa atin. Siya'y namatay sa krus, binayaran ng ating mga kasalanan, nabuhay na muli nang sa ganon, tayo ay magmana ng buhay na walang hanggan. Amen? Communion, tayo ay maglalaan ng oras para alalahanin at pasalamatan ng ating Panginoon. Pang-apat, amen, ang communion ay isang paraan para sa mga mananampalataya na ipakita din ang kanilang pagmamahal at pakikisama sa ating Panginoong Hesus. Amen? Way for believers to outwardly show their love
and fellowship with Christ. Amen. Sabi nga sa 1 Corinthians 11:26, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Tayo'y nakikiisa sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Amen? At pangatlo, how do we participate in Holy Communion? Amen? Sa pangalawa po pala muna, sa pangalawa, baka po kasi gusto ko na rin pong idagdag, baka may nagtatanong po sa inyo, Pastor, bakit isang beses lang natin ginagawa ang communion sa isang taon? Bakit hindi linggo-linggo? Amen? Ang sagot po doon, mga kapatid sa ating Panginoon, ang sabi doon, ginagawa natin ng communion para sa pag-alala sa Panginoon. Ang totoo, mga kapatid sa ating Panginoon, maraming paraan para alalahanin ng Panginoon. Hindi lang sa pamamagitan ng communion. Kapag ikaw ay nananalangin tuwing umaga, inaalala mo na ang Panginoon. Yung dumalo ka ngayong umaga, inaalala mo na ang Panginoon. Nung nagpupuri ka kanina sa Panginoon, inaalala mo na ang Panginoon. Nung nagbigay ka kanina, inaalala mo na ang Panginoon. Amen po ba? Ako ay po mapasal, bakit sa iba, linggo-linggo? Pwede, wala namang masama. Kaya lang, ang problema kasi sa ganun, baka po kasi maging yung religyoso lang tayo. Amen? Hindi po tayo dito dapat religyoso. Amen po ba? Maraming paraan na ating inaalala ang ating Panginoon. Yung buong gawain. Kanina umawi tayo hanggang sa altar call, inalala na po natin ang ating Panginoon. Hindi na kailangan linggo-linggo magkaroon tayo ng communion. Amen? Amen. Dapat ang puntahan ng mga tao, salita ng Panginoon, hindi communion. Amen po ba? Nakuha niyo po ba? Bakit hindi po linggo-linggo, isang beses lang sa isang taon? Mahalaga po ang communion. Ito nga, kaya nga gagawin natin. Pero isang beses lang po sa ating fellowship sa isang taon. Amen? Marami pa pong mas mahalagang bagay na atin pong gawin. Mas mahalaga po yung magpuri sa Panginoon, makinig ng pangangaral, at syempre, isa pamuhay po yung atin pong napapakinggan. Amen po ba? Amen. At yun nga, sa iba kasi, sabi kanina yung pangalawa, di ba, Holy Communion is a time for reflection. Ang totoo, mga kapatid sa ating Panginoon, pinagbabaliktad kasi ng mga tao. Linggo-linggong communion, pero yung time for reflection, yung communion lang, hindi. Dapat baliktad eh. Isang beses lang ang communion, pero dapat araw-araw, nagmumuni-muni tayo. Nagninilay-nilay tayo. Tama mo ba? Kanina, nakapakinig ka ng pangarap. Pag uwi mo, magnilay-nilay na. Hindi natin kailangan hintayin yung Semana Santa. Tsaka na ako magninilay-nilay. Pag Holy Week na. Amen? Kada attend mo ng church, pakinig ng pangangaral, magnilay-nilay ka na kaagad. Pag bulay-bulayan mo na yung salita ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. At panghuli, pangatlo, how do we participate in Holy Communion? Amen. Paano tayo makikisa sa communion? Ang tamang paraan po sa ating pakikisa sa communion ay examine yourself. Ulitin ko. Sa ating pagdampot mamaya ng communion bread at pagdampot ng juice, bago natin kainin o inumin, first examine yourself. Suriin muna ang ating sarili. Amen? Hindi yung katabi mo. Amen? Hindi ibang tao, kundi sarili mo ang susuriin mo. Amen po ba? Pastor, bakit kailangan suriin? Dahil kapag ikaw, listen po, kapag ikaw ay may karumihan sa iyong puso, may hindi pinagsisisiyang kasalanan, tapos nakibahagi ka sa Holy Communion, ang sabi ng Bible, ikaw ay nagkakasala. Pastor, verse, 1 Corinthians 11:26-28, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya, ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Tatapwat, siyasatin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom ng saro. Malinaw po ba? Kukuha ka. Pero isa lang po, ha? Marami po yan, pero alam po yung nakagawin isa lang po, pati isang juice lang, ha? Pag nauhaw po kayo, may tubig po dun sa... Ulitin ko, bago po natin kainin inumin, sabi ng Bible, siyasatin ng tao ang kanyang sarili. Amen po ba? Amen. Sa iba kasi ang communion, yun nga, ginagawang laro, di ba? May mga kalaro ko, kababata ko nun sa Mandaluyong, umaattend sila kasi gusto lang daw nilang kumain ng ostya.
Diba? Tapos pag nakapila na daw sila doon, sasabihin daw ng pare, katawan ni Kristo, sasagot daw nila, macho. Diba? Hindi nila alam kung ano talaga ang communion, di ba? Kaya salamat talaga, mayroong pagtuturo at pangaral sa atin ng salita ng Panginoon. Amen? Kaya nga tawag, holy. Banal ang communion. Amen po ba? Amen. Kaya bago tayo mag-participate, let us first check ourselves. Amen? Amen. Ano po yun? Naglagay lang ako ng ilan dyan. Paki-flash po. Yan. Kayo na po ang magsuri sa inyong sarili. Ako ba ay tunay na naniniwala sa Panginoong Hesus at sa Kanyang salita? Meron bang tinatago o hindi pa pinagsisisi ang kasalanan? Amen? Baka mamaya sa inyong bahay, nag-away kayong mag-ina, nag-away kayong mag-asawa. Amen? Bago kumain ng communion bread and may saro, magpatawad. Amen? Mahirap yung kakain ka, may sama ng loob. Amen? Amen. Namumuhay na ba ako ngayon sa katwirang ibinigay sa akin ng Panginoon? Iniibig ko ba ang tunay ang Panginoon ng buong puso, kaluluwa, lakas at pag-iisip ko? Panahon ng pagninilay-nilay. Pero bago yun, amen, magsuri muna. Amen? Ihingi natin ng tawad sa Panginoon ang mga dapat na ihingi natin ng tawad sa Panginoon. Amen? Baka nadulas ka kanina, di ba? Napaputo mong bungkak. Malinaw po ba? Amen? So, may umaga. Holy Communion po tayo. May tanong po ba kayo? Baka may gusto po kayo tanong. Wala. Oh. Pastor, anong flavor? Siyempre, grapes, di ba? Ang ginagamit sa Bible, di ba? Mag-strawberry po tayo. Ang sa Bible po kasi ay wine. Pero yung kung po kayo ma-misinterpret, yung wine po sa Bible, yun po ay mga purong ubas. Hindi po yun yung mga fermented o yung hinaluan na ng mga kemikal. Amen? Pero para mas safe po tayo, juice lang po yung ating tinimpla. Amen? Kung anong brand, sa amin na lang po yun. Sige po. Amen? Tayo po yung tumayong lahat. Praise God. Pupunta na lang po sa inyo si Brother CJ at si Brother Roel. Amen? Daan-daan na po sa pagkuha at ng communion bread at ng cup. Sige po, pa-assist na po sila. At sabay-sabay na lang po natin na kainin at inumin. Amen? Sabi ng mga nanay ko, matagal-tagal akong hindi nakakain.
Sige po, tayo po ay sama-samang manalangin. Tapos sabay-sabay po natin kainit namin. Magpasalamat po tayo sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, aming amang banal, maraming salamat sa umagang ito. Kasama po, Panginoon Diyos, ang mga kapatiran. Dito, Panginoon Diyos, sa lugar ng Patero. Salamat, tinipon mo kami sa umagang ito, Panginoon Diyos. Humihingi kami ng tawad, Panginoon, sa aming mga kasalanan, Panginoon, karumihan na nagawa, naisip, sinabi, Panginoon, na hindi po nagbigay ng kaluwalhatian sa iyo. Patawarin mo po kami. Linisin mo, Panginoon, ang aming labi, ang aming puso, ang aming isipan, Panginoon, ang iyong banal na dugo. Aming inaalala, Panginoon, at pinapahalagahan ang ginawa mo, Panginoon, doon sa krus ng Kalbaryo, nang ikay ipako doon sa krus, Panginoon, mamatay, inilibing, Panginoon, at salamat sa umagang ito, aming inaalala ang muli mong pagkabuhay, Panginoong Isus, at iyon, Panginoon, ay isang malaking pagkatagumpay sa amin. Salamat, Panginoon Diyos, kami nakikisa, Panginoon, sa iyong ginawa. Maraming salamat sa iyong mga gagawin pa sa aming buhay, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa, pagpalain mong gawain to, pagpalain mong aming gagawin. Sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Sige po, pwede na po. Pakisolin na lang po pagkatapos at pupunta na lang po sa inyo si Brother Will. Amen. Baka meron pong dumikit sa inyong alang-alang. Hindi, biro lang po, biro lang. Biro lang po, biro lang. Yari po kayo, yari. Pwede po ba tayo panghuli? Awit po tayo sa Panginoon. Redeemed by the blood. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Magpasalamat ulit tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Namatay siya at nabuhay para po sa ating lahat. Died with Christ, now I am reborn. Yes, He washed me. Yes, He washed me in His mercy, and He cleansed me with His blood. Now I stand complete. I have been set free. I found life there in the flood. Not the same. Not the same, I am changed, redeemed by the blood of the Lamb. By His grace, I am saved. I'm His child, forever I am. Hallelujah. Redeemed by the blood of the Lamb. Satisfied by the precious blood of Christ. Not the same, not the same. I am changed, redeemed by the blood of the Lamb. By His grace, I am saved. I'm His child, forever I am. That river, I will shine in glorious light.
mo, Panginoong Jesus. Salamat sa kaligtasan. Salamat kami. Ginawa mong iyong mga anak, Panginoon Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tayo manalangin, Panginoon. Maraming salamat sa ginawa mo sa umagang ito, Panginoon. Ang bawat isa, O Diyos, nakibahagi, Panginoon, sa communion service. Ingatan mo ang bawat isa, Panginoon Diyos. Dalhin namin ang bawat aral, katotohanan ng iyong salita na aming napakinggan sa umagang ito. Kami, Panginoon, ay merong katagumpayan dahil ikaw ay nabuhay muli, Panginoong Jesus. Maraming salamat sa iyong mga gagawin pa sa aming buhay at sa iyong gagawin pa sa iyong church, Panginoon, dito sa lugar ng Pateros. Patuloy kaming umaasa sa mga dakilang bagay na iyong gagawin pa sa aming buhay. Samahan mo po muli kami sa isang buong linggong ito, Panginoon. Ingatan mong bawat isa, palakasin mong bawat isa, katagpuin mo ang aming mga pangangailangan. Ikaw ang patuloy na magpala sa bawat isa, Panginoon. Uuwi kami ngayong umaga, Panginoon Diyos. Hallelujah. Tinanggap, Panginoon, ang kagalakan, pagkatagumpay, kalakasan na nagmumula sa iyo. Ito pong aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga nakibahagi ngayong umaga sa ating pong communion service. Ingat po kayo pag-uwi. Pagpalain po